Si Bongbong, anong ginawa niya sa pension namin? Dinagdagan niya, ikaw wala! Oh. Ano ka? Galit na galit yung Duterte. So ayun mga pre, no, isang lolo po, talagang gigil na gigil po, no, dito kay Digong. No, galit na galit. Kasi bakit po? Ang ginawa daw po ni Pangulong Bongbong Marcos, yung kanilang pensyon, dinagdagan. Pero si Digong wala daw pong ginawa. Diba? Sabi ko nga sa inyo, marami pong naghirap sa panahon ni Digong. Diba? So gigil na gigil po si tatay, no? And sabi nga dito, so, makikita niyo dito sa ano, sa dito, sabi dito na nakasulat, yung tatay mong galit na galit kay Duterte. Baka naman sabihin ng mga tangang DDS, kaya galit yan kasi adik, bangag. O, yun yung mga depensa nilang pambobo, pang inutil no, na pag galit ka daw kay Digong, gumagamit ka daw. O di kaya bangag ka. 'Di ba? Oo, halatang halata naman na ang bangag, totoong bangag, eto, yan. Yan yung bangag. Yan talaga yung kumakain ng pulburon. Kilo-kilong pulburon yung kinakain nito. At kilo-kilong pulburon yung pinapakalat nitong pamilyang ito sa bansa. Buong bansa. 'Di ba? Ganyan po yung mga yan. Pag mga dutae, mahihilig magpakalat ng mga illegal sa ating bansa. At syempre, sila yung protector. O, di ba? Para hindi sila mabuking, yung kanilang ginagawa, ipapasa nila ngayon sa iba. Para yung mga isipan ng mga Pilipino ay mapukos. Hindi para sa hindi sa pamilya nila, kundi doon sa mga taong binabanata nila. Marami po silang naligaw na mga isipan. Nako, ang dami rin Pilipinong uto-uto. Kaya mga pre, ito po yung bibigyan natin na reaksyon ngayon. Alisin nga natin to. Ngiwi ka dyan sa screen ko, ha? Ito po, no? Bigyan po natin ito ng reaksyon. Isang tatay. Galit na galit kay Digong. Gigil na gigil kay Digong. Muntik pang masira yung TV. Pinikto sa ginanon di ba? Tinapik yung TV. Ginanon, kalain mo yon. Muntik pang masira yung TV dahil dito sa panggigigil niya kay Digong. Halata naman po na si Digong ay walang pagmamahal sa mga Pilipino. Magaling lang manggamit sa mga Pilipino. Sasabihin niyang gutom na ang mga Pilipino. Pero walang pagmamahal. Sabi ni Digong, gutom na ang mga Pilipino. Pero ano nung sabi niya? Wala akong pakialam kahit mamatay kayo sa gutom. Diba? Halatang halata na ano talaga, wala talagang pake sa inyo. Pinapaikot lang kayo sa mga palad niya ni Digong. Hindi ko nga maintindihan dito sa mga kapwa natin Pilipino na mga tatanga-tanga talaga. Di naman po lahat, DDS po, pag sinabing DDS, tanga. Diba? Yung DDS na pilit naniniwala sa mga paninira nitong ni Digong sa administrasyon. Para sa akin, walang problema kung DDS ka, tapos ikaw ay tahimik lang. Hindi ka naninira sa gobyerno, wala po tayong problema dyan. Diba? Pero yung ipinupush nyo, sinasakyan nyo yung paninira ni Digong, anong tawag sa inyo? Diba uto-uto? So ito po ngayon, papanoorin po natin yung video ng isang tatay na gigil kay Digong. Diba? Pero syempre, bago po tayo magtuloy-tuloy sa ating reaksyon, meron po tayong Facebook page dito, Ballpoint Man 2.0. Yan, and syempre, may TikTok din po tayo, Ballpoint Man 2.0. At meron pa po tayong isang Facebook page. Ano pong pangalan ng ating Facebook page? Team Birador. Diba? So, yun na nga mga pre, simulan na po natin itong ating reaction ngayon dito sa isang tatay. Kanino pong tatay ito? Dapat lang po yan. Ipakita po natin yung gigil, sa mga insektong mga tao na to. Sa insektong mga Duterte na to. Diba? So, ito na, panoorin po natin yung video. Si Bongbong, anong ginawa niya sa pension namin? Dinagdagan niya, ikaw wala! Para maliwanag lang po kasi medyo malabo yung
Audio, yung audio, okay. Medyo malabo. So, ang sabi niya, si Pangulong Bongbong Marcos daw po, dinagdagan niya yung kanilang pensyon. Pero sa panahon ni Digong, wala. Tapos sasabihin nyo, mahal ni tatay yung mga Pilipino. Bakit galit? Kasi, hindi naman inasikaso ni Digong yung dapat para sa mga tao. Na dapat para sa mga Pilipino. Diba? Ang inasikaso ni Digong yung para sa mga inchik. Ano po? Always Philippine Sea, pinamimigay. Diba? Tapos muntik pa tayong idamay sa kabangagan niya. Sasabihin niyang, sabihin ni Digong na, maging probinsya na tayo ng China. Tamo, bangag kay, dadamay mo kami. Ikaw yung totoong bangag eh. Halatang halata eh. Diba? Ayan o. Ginawa niya sa pension namin, dinagdagan niya, ikaw wala. Oh. Tama ka. Napamura tuloy. Wala kang binigay sa amin. Tingnan mo yung mukha niya, oh. Itong anak din ni tatay, inaasar yung tatay niya. Pinapatingin pa talaga yung mukha ni Digong. K.O. Siyempre, tatay naasar sa mukha ni Digong. Kasi nga, salbahe daw. Salbahe daw po si Digong. Walang pagmamahal sa mga Pilipino. Sabi niya, tamo yung sulsul ha. Tamo yung sulsul. Ito po. Wala kang binigay sa amin. Tingnan mo yung mukha niya, oh. Tumingin sa mukha. Anong sabi ni tatay? Tarantado ka? Anong sabi? Gago ka? Tarantado ka? Anong sabi? Galit na galit yung Duterte. Tarantado ka. Wala kang binigay sa amin. Tingnan mo yung Wala kang binibigay sa amin, gago. mukha niya, oh. Grabe pagkasulsul ng anak. K.O. Hawak-hawak na lang si Duterte sa mukha niya, oh. Tamo. Bis papasok na yung tatay niya sa loob. Kumbaga, hawak-hawak na lang si Duterte sa mukha niya. Siyempre, yung tatay may inis. Oo nga naman, bakit hawak-hawak ka sa mukha mo? Ha? Hindi ka nagtatrabaho ng matino. K.O. Bakit nga kaya si Digong nakaganon sa mukha palagi? Masakit ba yung ipin nito? Hindi, nagtatanong lang, curious lang po ako Masakit ba yung ipin nito? Bakit ganon? May problema ba sa ipin? Ayan, bumalik. Naku, ingatan niyo yung TV. Makabili talaga kayo ng bagong TV niyan. K.O. Pag kinarate ni tatayan ngayon, ay. Palagi na gaganyan na palagi. Hindi na daw makapagsalita. Oo. Hindi na nga makapagsalita eh. Ay. Hindi na nga makapag-English eh. Yan ganyan lang naman mga English niyan. Parang ewan. K.O. Abogado pero mahina na mag-English. Abogado ba yung Duterte? Oo. Tapos pag nagsalita lang, hindi na ako. Tingnan mo pag nag-speech si Bongbong Marcos. Ayan tanda na, hindi na makapagsalita ng English. Nakatagalog lang. Naintindihan ko kung bakit gigil yung isang tatay, isang lolo, no? Dahil palpak po sa panahon ni Digong, naghirap yung ating bansa. Sa panahon ni Gloria, naghirap po yung ating bansa. Panahon ni Pinoy, medyo guminhawa po tayo. Pag upo ni Digong, nagkalit-silitsi na naman yung ating bansa. Buti nga ngayon Pag upo ni Pangulong Bongbong Marcos, yung mga manggagawa may dagdag ng 200 sahod. Province man or city, may dagdag na yan. Sino bang nakagawa niyan? Pangulong Bongbong Marcos lang. Diba? Bisaya. Panoorin po natin ng buo, panoorin po natin. Kasi pinutol-putol kayo, baka sabihin yung ballpoint ma'am, bitin naman
Oh, bakit mo pinuputol-putol ha? Oh, baka sabihin yung ganun. So ito na, panoorin natin. Ayan, Si so. Bongbong, anong ginawa niya sa pensyon namin? Dinagdagan niya, ikaw wala! Oh, ano ka? Galit na galit si Duterte. Ano ka? Wala kang binigay sa amin, gago. Oh, tingnan mo yung mukha niya, oh. Oh. Hawak-hawak. Hawak-hawak na lang si Duterte sa mukha niya, oh. Palagi na. Palagi na Hindi na makapagsalita eh. gaganyan na palagi. Oo. Hindi na nga makapagsalita eh. Oh. Ay. Hindi na nga makapag-English eh. Oh? Abogado pero mahila na mag-English. Abogado ba yung Duterte? Oo. Tapos eh, pag nagsalita lang, hindi na kwa. Tingnan mo pag nag-discuss si Bongbong Marcos. Oh, ayan eh, tanda na, hindi na nga makapagsalita ng English. Tagalog lang. Yung Bisaya. So yan lang po yung video. Alam nyo na bakit igil po ang isang tatay dito kay Digong. Diba? Makikita nyo po na talagang isinusuka na po ang mga Duterte ng mga Pilipino. Kasi unti-unti na po silang nalilinawan. Unti-unti na po silang nagigising. Diba? Kasi noon, bulag na bulag po tayo sa katotohanan. Sinanay po tayo ni Digong sa kanyang pangako. 'Di ba? Napako naman yung 3 to 6 months. And then sinanay yung mga Pilipino sa patay dito, patay doon. Parang normal na nga lang sa atin noon eh. Pero hindi pala natin alam, meron pala talagang mga namamatay na mga minor na hindi na binabalita sa mainstream media noon. Kasi bakit? Kontrolado po ni Digong. Yung tinatakot yung mga media eh. May pananakot eh. Kaya yung dapat na malalaman natin, wala na. 'Di ba? O naglabasan lang naman yan ngayon dahil bumaba na si Digong sa pagkapangulo. 'Di ba? Ngayon tayo naliwanagan, ay, oo nga pala yung ginawa ni Digong noon. Kakaiba. 'Di ba? Ngayon ko lang nalaman to ganito ganyan. O, bakit di binalita to noon? Ngayon lang eh. Yung mga magulang noon, hindi po makapagreklamo. 'Di ba? Bakit? Si Digong yung presidente ng Pilipinas eh. Subukan mo magreklamo. Baka sumunod ka sa anak mo. Pero ngayon, tingnan mo. Naglabasan yung mga namatayan. Dahil gusto nilang pagbayarin itong si Digonggong. KO. 'Di ba? Dapat lang pagbayaran niya. Kung ako nga masusunod, dapat binitbit na yan ng ICC. 'Di ba? Syempre yung administrasyon natin baka may gawin. Ayaw naman sa administrasyon, nagbago yung isip na pag lumapit yung ICC, i-assist. No, i-assist. Pero hindi ibig sabihin na makikipagtulungan ng buo. 'Di ba? So parang ganoon. Parang at least kahit papaano may pagbabago. 'Di ba? May pagbabago po yung ating administrasyon ngayon na willing na po siyang mag-guide sa International Criminal Court. Okay, so yun lang yung ating video mga pre. Syempre no, bago po tayo magtapos sa ating video ngayon, meron po tayong Facebook page dito, Ballpoint Man 2.0. Meron din po tayong Team Birador. At syempre mga pre, meron din po tayong TikTok, Ballpoint Man 2.0. Ayan sa hindi pa po nakasubscribe sa ating YouTube channel, huwag kalimutang mag-like, share, and subscribe para naman po maging updated po kayo sa lahat ng mga uploads natin. Okay, so yun lang po muna pansamantala. Kita-kits po tayo sa susunod na video.